Maganda rin ho ito dahil pag oras po ng pananghalian, huwag ninyong kakalimutan gumamit ng suka. Yan po, paalala sa ating mga kasama, huwag po ninyong kalilimutan para higit na sumarap ang inyong pananghalian, kahit po hapunan, gumamit po kayo ng suka sapagkat ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga peking ginto at ang suka po ang tutugi sa mga mambubudol. Kanya nais kong batiin ang ating mga kasamahan dito sa Duterte senatorial candidates, ang ating bayan ng mga magsusuka. Nais kong ipaalala sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, hindi lamang ang number 56, si Attorney Vic Rodriguez, isama po natin ang buong Duterte senatorial candidates. Number 10, si Jimmy Bondoc. Number 22, si Bato de la Rosa. Number 28, si Bongo. Number 30, si JV Hinlo. Number 34, si Raul Lambino. Number 38, si Dante Marcoleta. Number 53, si Pastor Apollo Kibuloy. At number 58, si Philip Ipe Salvador. Yan po ang mga certified approved Duterte senatorial candidates. Huwag po ninyong kalilimutan. At marami po tayong topic ngayon. Ang ating pong title, yung bully naging bubuli. Sapagkat kumaripas po agad ng takbo at nagsumbong ginagamit ang bilang armas o nawe-weaponize po yung ating mga law enforcement agencies. At ayan na nga, pagkatapos po ng proclamation ng Duterte senatorial candidates ay meron pong banta. Nakasuhan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng inciting to sedition at saka unlawful utterances. Nakita naman po natin na nagsalita na yung mismong direktor ng NBI. Walang inciting to sedition sapagkat wala naman pong public uprising o kaya yung tumultuous na yung kaguluhan. Wala po yun. Yun po yung elemento ng inciting to sedition, yung Article 142 ng ating revised penal code. At yan po ay magaganap lamang kung meron po ring makakapagpatunay na nagkaroon ng violation ng Article 139 ng revised penal code, yung tinatawag po nating sedition. Malinaw po doon sa naging pahayag ng mismong direktor ng NBI, biro lang yung salitang yan, joke lamang. At kahit mismo yung Senador Jinggoy Estrada na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon, happy birthday sa iyo, Senator Jinggoy, sinabing yung konteksto niyan ay isang biro, malinaw na biro. It was said in jest and not to be taken seriously. Sapagkat alam naman ho natin kung ano ang karakter ng ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte pag siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga followers. At through the years, subok na po iyan. That is how he connect with his listeners. Ngayon, kung ayaw niyong pakinggan si Pangulong Duterte, di maglipat kayo o maghanap kayo ng ibang social media platform o di kaya kung saan man kayo nanonood, lumipat po kayo. At wag na naman kayong gumawa ng isa na namang distraction or deviation. Kay Paolo Grafi, Attorney Vic, shoutout po, classmate niyo po, mother ko, UST Law School. Oh, Paolo Grafi, you're making me feel so old. Ang classmate ko, nanay mo na. Kamusta sa nanay mo? Sana binanggit mo yung pangalan. I'm sure marirecall ko yan. Kay De Leon Jan, basta Duterte, panalo na kayo dito. Basta Duterte, panalo na kayo dito sa Catanduanes. Sir Vic Rodriguez, maraming salamat. De Leon Jan 1 at Paolo Grafi, please send my regards to your mother. At ganun din, kamusta po ang lahat ng kapwa ko Tomasino, mga nag-graduate sa University of Santo Tomas. Kay Joseph Taboklaon, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez. Number 56, 100% akong suporta nimo uban sa akong pamilya from CDO Attorney. Maraming salamat. Kay Jessa Pante, Attorney Vic, sana hindi kayo magsawang ipaglaban ng tama. Laban lang po para sa Pilipinas. Makakaasa po kayo. Kay Roel Fernandez, 275. Attorney, musta na po yung BICAM report? Lagpas na ang 10 araw.
Yung BICAM report po, marami hong nagtatanong sa akin ano na estado. Tayo po ay kunin ko na rin ang pagkakataong ito, manawagan sa ating mga kagalang-galang na maestrado na bigyan ng kaukulang pansin ang ating isinampang kaso, yung petition for certiorari and prohibition. Sapagkat kumukuha lang ako ng detalye, may mga balita apparently na may nakabasa na mahigit 50% na yata ng budget for 2025 ay nailabas na o nabigyan na nung allocation at maaari nang gamitin. Kailangan pong bilisan ng ating mga hukom ang pag-aksyon dito sa napakahalagang demanda na ating pong inihain hinggil sa unconstitutionality of the 2025 budget. Nang sa ganun, kung sakasakali pong katigan tayo, mag-issue ng TRO, mag-issue ng injunction at madeklara ultimately na unconstitutional, illegal, immoral, unlawful at criminal itong 2025 budget, hindi naman po maging paper victory lamang. Hindi talagang tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman po titigil ang pagpapalakad sa gobyerno pag yan ay ina-issue ng TRO at injunction at pati na rin po pag nadeklarang unconstitutional. Tuloy po ang operasyon ng gobyerno, ang maiiba lamang dapat sana ipakinggan ng Korte Suprema. Pero kinakailangan ko rin po ang tulong ninyo. Kinakailangan po patuloy tayong mag-ingay so that we will provide a good pressure to the Supreme Court na talaga nagbabantay, nag-aabang, naghihintay at nakamasid ang taong bayan tungkol dito sa ginawang pagsasalaula sa ating taunang budget, sa pagsasalaula sa pagpasa yung tamang proseso ng pagpasa ng tamang budget. Ulitin natin, nakita natin, hitik, liglig, siksik, umaapaw ng blanco ang final bicameral conference committee report na pinirmahan ng mga senador at mambabatas kahit ito'y blanco. 28 items blanco at yan po'y nagkakahalaga ng mga 241 billion pesos higit kumulang. Kaya naman po, napakarami nilang ginagawang distraction or panlilinlang ang administrasyon ni Bongbong Marcos para po hindi natin ito mapag-usapan, para po ito ay mabaon sa limot. Kagaya po ng yung sinasabi po ng pambansang pulisya, yung CIDG na build up daw po yung kaso. Nag-build up sila ng kaso because sabi po ng opisyal nila, he feels it is his patriotic duty to sue and recommend the filing of a case against President Rodrigo Roa Duterte. If it is your patriotic duty, bakit hindi mo imbestigahan kung kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kung ikay patriot or patriotic, bakit hindi mo imbestigahan ang mga mambabatas? Imbestigahan mo ang miyembro ng Bicameral Conference Committee, ang mga senador, ang mga mambabatas, ang miyembro ng technical working staff, ang miyembro ng technical working group. Imbestigahan mo ang Secretary General ng House of Representatives. Imbestigahan mo ang Secretary ng Senado at imbestigahan mo yung House of Representatives Bills and Index Service. Dahil hanggang sa ngayon, wala silang mailabas, wala silang maipakita, walang enrolled bill. Kung patriotic ka, kagaya ng patuloy na pagsisikil at panggigipit kay Pangulong Duterte, idemanda mo, ipakita mo na parehas ka. Imbestigahan mo, irekomenda mo ang pagsampa ng kaso dito sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee at ipakita mo na ikay talagang patriotic at ikay may puso para sa aming mga Pilipino. Pakita mo, idemanda mo, imbestigahan mo kung bakit walang enrolled bill. Bakit walang maipakita ang Kongreso ang mababang kapulungan ng enrolled bill. Bakit ang kopyang nakuha namin mula sa archive section, archive, ibig sabihin po repository yan ng original. Sa archive section ng House of Representatives ay wala pong pirma. Ang Pangulo ng Senado, ang namumuno sa House of Representatives, ang Secretary ng Senado,
ang Secretary General ng House of Representatives at ang Presidente ng Pilipinas. Wala akong pirma doon sa kopya ng archive section ng House of Representatives. Yan ang imbestigahan mo dahil 6.352 trillion pesos ang halagang kasalirian. At ang nawawala dahil sa 28 items na blanco ay 241 billion pesos. Kaya nga po yung title natin, yung bully naging bubuli. Kumaripas ho agad nung atras, nung na-realize nila na mali yung sinasabi niya na tinawag niyang Team Suka ang Duterte certified and approved senatorial candidates. At nakita naman natin, nagpahayag lahat ng kanilang saloobin yung aking mga kasama sa Duterte senatorial candidate sa aming pong lineup. Ulitin ko, huwag niyo pong kalimutan Number 10, si Jimmy Bondoc. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JV Hinlo. Number 34, Raul Lambino. Number 38, Dante Marcoleta. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 58, Philip Salvador. And the last but not the least, number 56, si Attorney Vic Rodriguez po.